Magandang araw. Ako si Aprilina Isela Torres at sa activity na ito na ang sakop ay Fundamentals of System Integration and Architecture. Ang website or organization na napili po namin para explore ay ang San Pablo College Medical Center. Table of Contents. So dito, i-explore natin ang San Pablo College Medical Center, ang website nito, at kung bakit importante ang integration para ma-improve ang healthcare services. Kagaya ng ibang hospitals, may mga challenges din ng San Pablo City Medical Center sa pagmamanage ng paghiwa-hiwalay ng system, tulad ng admission, laboratory, pharmacy at billing, na minsan nagdudulot ng delays o nagduduplicate ng data at inefficiencies. So para ma-solve ito, nag-propose tayo ng system integration gamit ang ESB architecture na magko-connect sa iba't ibang hospital systems para makapag-share ng information ng secure at real-time, para mas smooth din yung process mula sa patient registration hanggang sa billing. Supported din ito ng mga modern technologies trends tulad ng cloud computing at microservices. Ang system integration ay magdadala ng malaking benefits gaya ng mas mabilis at mas safe na access para sa patient information. Tapos, mas maikli din yung waiting times. Tapos, mas coordinated na care at mas efficient na admin information. Dito, magre-resulta ng mataas na satisfaction ng patient at ng staff. Tapos, sa conclusion, mas malalaman natin yung overall system integration nitong San Pablo City Medical Center na maghahanda para sa next level ng service excellence. Ngayon ay dumako naman tayo dito sa introduction. Ito ang brief background ng San Pablo College Medical Center. Pag-usapan natin ito. Ang San Pablo City Medical Center ay nagsimula noong 1975 bilang isang healthcare institution dito sa Southern Luzon, especially sa San Pablo City. Isa itong private healthcare institution na nagbibigay ng hospital care, diagnostic services, pharmacy at iba't ibang specialty medical treatments para sa community. Ito naman ang importance ng system integration sa healthcare. Sa mga ospital, karaniwan na ang pagkakaroon ng paghiwa-hiwalay ng systems tulad ng billing, pharmacy, laboratory, admissions at iba pa. Kapag hindi integrated ang mga ito, nagiging mabagal ang daloy ng impormasyon at nagkakaroon ng duplicate ng data. Kaya minsan, may mga delay sa treatment. Kapag naman integrated ang hospital system, mas mabilis ang access ng mga doctors at staff sa patients' records, billing, pharmacy at lab results. Hindi na kailangan maghintay ng matagal para lang lumipat ang impormasyon mula sa isang department papunta sa iba pang department. Ang magiging resulta nito, nababawasan ang delay sa diagnosis at treatment. Mas nagiging maayos ang administrative processes, mas nagiging accurate ang mga data, at pangkalahatan, nag-i-improve ang patient outcomes. Ang sunod naman ay ang existing systems na meron sa San Pablo College Medical Center. So, sa kasalukuyan, ang San Pablo College Medical Center ay nagsisilbing online hub para ipakita ang iba't ibang medical diagnostic services na ino-offer nila dito. Dito makikita ng mga pasyente at ng mga community ang mga pangunahing serbisyo tulad ng industrial clinic, molecular diagnostics, dialysis, dietary section, laboratory at emergency care. Dito naman sa Hospital Information System, nagmamanage to ng records, admissions, at discharge summaries ng pasyente. Dito naman sa Doctor Directory and Appointment Scheduling, ito ay online information naman tungkol sa mga consultants, department, at scheduling assistants. Tapos dito naman sa Laboratory Information Systems, dito pinaprocess yung mga blood, urine, at mga ibang test na nag-i-integrate result para dun sa doctor access. Sa pharmacy management naman, dito tinatrack yung medicine inventory at saka dun sa prescription ng dispensing. Dito naman sa integration challenges. Sa part na ito, ipinapakita natin ang ilang challenges sa pag-integrate ng old, new at software sa hospital. Una, may issue sa lack of login security, kung saan walang proper user authentication kaya may risk ng unauthorized access at data breaches. Pangalawa naman ay ang compliance at privacy risk, dahil ang current setup ay hindi pa umaabot sa healthcare data security standards na dapat masunod para safe ang patient information. At kaya naman ang proposed system integration solutions ay naglalayong gawing mas secure, mas mabilis at mas maayos ang operations ng ospital. Una, magkakaroon ng secure login systems na may role-based access para sa doktor, nurse at admin. Pangalawa, may enhanced security and encryption na sumusunod sa health data care privacy regulations. Pangatlo naman, may centralized EMR o electronic medical record na magsisilbing iisang source
of truth para sa lahat ng patient data. Kaya mas mabilis makita at mas less ang duplication ng record. So sa naman po, drivers of integration in SPCMC. Una na po dyan is yung business drivers. Gusto po ng hospital na makapagbigay ng mas magandang serbisyo para po sa mga patients. At mabawasan po yung mga unnecessary gastos. At para na rin po mapabilis yung pagpaprocess tulad ng billing at insurance claims. Pangalawa po is yung technical drivers. Hiwa-hiwalay pa po sa ngayon yung system, kaya kailangan siyang i-integrate para maging iisa at magkaroon ng real-time info sharing. At maging handa po sa magiging modern tools tulad po ng telemedicine. Ang pangatlo naman po is yung organizational drivers. Dito naman po is mas magiging simple ang workflows ng mga doctors, nurse at staff. Mas susuportahan po ang role ng SPCMC or San Pablo College Medical Center bilang teaching hospital at makaka-comply sa DOH at data privacy laws. Technologies and trends. Una na po dyan is yung cloud computing. Naka-store ng secure ang patient record sa cloud or online system imbes na sa physical server lang. Dahil dito, pwedeng ma-access ng mga authorized doctors at staff yung data anytime, anywhere. Nakakatulong po ito sa mas mabilis na decision making, lalo na sa emergencies at mas safe kasi may backup at security features. Microservices. Instead po na isang malaking system na mahirap i-update, hinahati ang hospital function sa maliliit na independent services tulad po ng billing, lab, pharmacy at marami pa. Ibig sabihin, kung may kailangang baguhin or ayusin sa billing system, hindi na maaapektuhan ng ibang parts ng hospital system. Mas magiging flexible, mas mabilis i-update at mas madaling i-maintain. Sa IPAS naman po or Integration Platform as a Service, para siyang isang bridge na nag-uugnay po sa SPCMC system at sa external partners tulad po ng PhilHealth at insurance providers. Sa halip na manual processing or separate systems, automatic na nakakonect ang data kaya mas mabilis ang claims at mas accurate ang information at less hassle para po sa mga staff at patients. Ang huli naman po is yung EHR or Electronic Health Records, isang standardized digital record ng patient na pwedeng i-share across all departments tulad po ng billing, lab, pharmacist, doctors at nurse. Ibig sabihin po, hindi na kailangang ulit-ulitin ang data entry at mas siguradong tama at updated ang information. Nakakabawas din ito ng errors at mas pinapadali ang coordination ng healthcare team. Sa benefits naman po ng integration, una na po dyan is yung improved patient care. Yung mga doctors at nurses po ay agad makakakuha ng complete records at mapapabilis po yung pag-response nila sa emergencies. Increased efficiency. Automated na po yung processes na nagpapabilis po ng billing, labs at pharmacies. Kaya mas maikli ang waiting time ng mga patients. Cost savings. Mas konti ang paperwork at mistakes, kaya po mas mababa ang gastos at mas madali siya i-maintain. Enhanced data accuracy. Centralize po yung records para laging updated at consistent at reliable po yung info. Stronger security and compliance. Role-based access para safe ang data at compliant sa DOH at privacy laws. Let's proceed on Enterprise Service Bus with service-oriented architecture. So first, connect fragment system lab. Ibig sabihin lang naman ito ay yung mga system is magkakakonekta na sila at gumagana sila as one. So for second is scalable for future services. So mas madaling tayo makakapag-add ng mga bagong services. So flexible to adapt to DOH, PhilHealth and requirements. So halimbawa lang nagkaroon ng update or pagbabago sa requirements o mas mabilis nating ma-adjust yung mga pagbabago. Parang centralized patient data. Ibig sabihin lang ito ay merong isang pinaglalagyan o nag-i-store tayo ng lahat. Kumbaga yung patient is yung kanilang mga data information ay i-store lamang sa isang lugar. We will move on to chart. So, unahin muna natin yung before integration. Sa before integration kasi dito is manual yung process. So, hindi pa tayo nag-integrate dito. So, ang cost nito, ang mangyayari dito is magkakaroon ng delay process, duplicate entry, and no lag insecurity and error inconsistency. So, pagkatapos naman natin mag-integrate, naglalagay tayo ngayon ng central EMR hub. Yung EMR hub, ito yung parang isang system siya na isinesend niya sa whole department yung mga information ng isang client. Like, halimbawa si patient pumunta kay pharmacy, meron siyang binili. Yung pharmacy na yun is isesend niya sa central EMR hub yung information na kay patient, then yung EMR hub isesend niya yun sa buong system, parang ganun. So mas napapabilis yung process doon sa hospital. So ang mangyayari dito is magkakaroon ng real-time data sharing, single login with role-based access, and automated update across departments, and faster service and more accurate record. On graph showing increased efficiency and reduced delay with integration. So yung bar na to is para bang ang nare-represent lang niya is oras. Yung yellow is hindi pa tayo nakapag-integrate dyan. So makikita natin na sobrang taas at ang dami nilang minuto na na-spend. So ibig sabihin na pinapakita lang na mayroong delay at matagal yung proseso kasi nga manual yan. So nung nag-integrate na tayo, yung bar na kulay blue is nagkaroon na tayo ng integration. So mas naging mabilis yung data sharing and nagkaroon ng speed up sa hospital at mas gumanda yung workflow. Conclusion, San Pablo College Medical Center can improve healthcare delivery by integrating its hospital system into one secure and connected platform. So gumamit nga tayo ng EMR sa kanong ESB kaya mas napabilis. So a unified system will reduce errors, speed up patient care, and make information easier to access across all departments. So mas mabilis na natin masasend yung information ni client sa lahat ng department at hindi siya basta-basta nawawala.